Nakarang episode po natin, mga kachika, yung kay Vice Ganda, dinagit po tayo at nilusob ng mga bashers dito sa SNN. Unang gabi ng concert ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum nung Biyernes ng gabi. Pero iba po ang nangyari nung gabi na yon. Eto, si MC at si Lassie dumating doon bilang bisita daw. Yes. Bakit kayo nandito? Sabi ni Vice. Magagalit si Christopher Min. Di ba magkakaaway tayo? Mawawalan sila ng content. Huwag niyong baguhin ang narrative. Ayan. Sasagutin ko to ng diretso. Itong si Vice Ganda ay isang komedyante na nagtatago sa laylayan ng pagiging komedyante ang pagiging bastos. Si Paolo Contis po ay talaga namang ginagawang pulutan. Ginagawang pulutan sa kahit saan. Lagi na lang si Paolo Contis ang laman, pinipintasan, irresponsableng ama, walang pakiramdam, lahat-lahat. Ito ang maganda. Kasi talagang ligid pala sa kaalaman natin na meron na pala silang komunikasyon ng asawa ni Lia. Si Jan Cabaho. Si Jan. Matagal na pala siya nagpapasalamat kay Jan Cabaho. Yes. Dahil sa pagtanggap sa mga anak nila ni Lian na parang kanya. At nagpapasalamat siya kay Lian Paz dahil pinalaki ng maayos ang mga bata. Ando na yung pagtanggap niya na maaaring marami kong kulang, di ba? Pero maraming salamat dahil ginawa mo ang dapat ay ginagawa ko. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Sabi po ng Pag-asa, dito sa Pilipinas ay magkakaroon ng bagyo. Bago pa po dumating ang kalamidad, uunahin na natin ang mga bagyo ng chika at kontrobersiya. Of course, magkakasama tayo dito ngayon. Pangalis ng lumbay, ng lungkot, ng stress at kung ano-ano pa. Di ba naman, Robel Chika? Tama, stop, look, and listen dito sa aming programa dahil maraming kwento kayong malalaman. Sobrang dami. Naku, ano naman kaya masasabi? Stop, look, and listen ka. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutor. Siyempre kaming tatlo dito ay happy lang kami kahit ano mga kontrobersiya ang dumarating sa amin. Wala kaming pakialam. Ang taray. Taray. Ang taray. Bagong dasdas ka lang eh. Oo. Bagay sa'yo yung bagong dasdas. Ayaw niyo siya hanapin? Asan? Yung gumupit? Maayo. Oo, meron nga no, sinaksak yung barbero. O, dahil hindi lang niya nagustuhan. Okay yun, no? Okay naman yun. Ayan po mga kachika, of course, nagkukwentuhan na kami agad. Hindi pa man. Dito sa inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Eto na, siya na rin lang ang nagsabi, di ba? Na kahit anong mangyari, wala tayong pakialam. Okay. Yes. Noong nakarang episode po natin, mga kachika, yung kay Vice Ganda, dinagit po tayo at nilusob ng mga bashers dito sa SNN. Maraming salamat po, pinataas nyo na naman po ang engagement. Maraming salamat, pati views mataas. Sa mga nag-aalala po tungkol sa akin, mga SNNers, mga CFMers, huwag kayong masyadong mamroblema. Huwag nyo ako intindihin. Ako ay isang labandera. Alam ko na kapag ako'y naglaba, mababasa ako. Alam ko ang mundo na pinasok ko. Hindi ako nag-ilusyon kahit kailan na maglaba nang hindi nababasa ang mga kamay ko. Okay lang yan. Okay mga kachika, dito na po tayo sa concert. Unang gabi ng concert ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum nung Biyernes ng gabi. Eto na. Ang alam ko po kasi kapag ka ang isang tao ay nadapa, nag-iingat na sa paglalakad para wag na uling magkapilat. Pero iba po ang nangyari nung gabi na yon. Eto, si MC at si Lassie dumating doon bilang bisita daw. Yes. Bilang bisita daw. Siyempre, statement yon. Oo, nasa Diba? crowd. Oo. Siyempre, statement yon. Kailangan lumabas na magkakasundo na sila talaga, di ba? Yes. Ano ang sabi ni Vice Ganda? Yung sigaw niya. Ano ang sabi niya? Bakit kayo nandito? Sabi ni Vice. Magagalit si Christopher Min. Di ba magkakaaway tayo? Mawawalan sila ng content. Huwag niyong baguhin ang narrative. Ayan. Sasagutin ko to ng diretso. Yung mga inilatag po namin, mga kachik at mga kapatid, na naratibo tungkol sa kanilang hindi pagkakasundo, tungkol sa pagpapahiya ni Vice kay MC Mua nung sila ay nasa Palawan, di ba? MC,
tumingin ka na diretso sa mata ko. Babaguhin ko ba ang naratibo? O kayo magbabago ng naratibo? Paano natin babaguhin? Kanino ba nanggaling yung mga inilatag naming kwento dito? Kayo makakapagpatotoo kung ano ang totoo at hindi. Walang naratibong babaguhin. Alam mo kung saan nagmula yung mga inilatag namin dito. Tapos yung issue na yun. Ito na. Ay, oo. Wala na. Period. Baguhin daw eh. Oo. Baka akala inimbento natin. Oo, kasi nung sinabi, ba't kayo nandito? Magagalit si Christopher Min. Oo, di ba alam niya, magkakagalit tayo? Yun. Oo. Alam mo, hindi ba ganda yata yung pagkapunta doon ni MC at saka ni Lassie? oo. Mukhang nagamit sila sa gabing yun. Pero kailangan naman silang pumunta doon. Statement nga eh. Pero Na, kailangan kunwari, sila- bati-bati na sila. O kung totoo man po na nagkasundo na sila, fine with Maayos us. yun. Walang problema. Oo. Masaya kami para doon. Unang-una, yung ginawa kay MC. Anong sabi ni Vice? Bumati ka na. Oo. Bumati ka. Kahit busy ka sa, Pangulo. sa Malacanang, kahit busy ka sa Malacanang, nandito po ang ating Pangulo. Ano ang ginawa ni MC? Naku, siya, ginaya niya ang pagsasalita ni Pangulo. Oo. Pangulong, Niwi yung Pangulong Bongbong Marcos. Tapos nang hinawakan niya pa yung pisngi ni ni MC para lang alam mo Mangiwi, oo. ganun. At ma-focus talaga yung attention kasi yun nga talaga 'di ba? At Gusto binigyan niya, ng close-up. Correct. Binigyan ng close-up, Siyempre, diba? naghalakhakan na naman ang Ay, crowd. oo Okay. nga. At ano naman ang ginawa ni Lassie sa utos ni Vice? Ay, di siyempre sa autos naman ni Vice. Naglagay Ito muna naman- siya ng Oo, delegate dito. siyempre ginagaya naman si PRRD. Si Okay. former President Rodrigo Duterte na gumanon siya. Tapos diba, habang tinututok ni Vice sa kanya yung Microphone. yung microphone, nagsasalita siya. Tapos ang banda ulit, pagkatapos salita, nagmura. Kasi diba yan naman ang style talaga ni PRRD. Kasi ang Oo. sabi niya, panahon na raw ng pagbabago, pagtutulong-tulungan. Oo. Tapos nagmura. Ang daming nagpalakpakan, may mga nagsigawan. Naging masaya, di ba? Okay, mamaya natin tatalakayin yung daming ng sumaya at yung mga nasaktan. Ay, correct. Diba? Yun, lagi naman gano'n, laging hindi 100%. Laging may ayan. masasagasaan. Eto na, nagpakitaan sila ni Regina mga pictures na tsaka pa sila. Ay, oo, yung old mga pictures. Old photos yun. Okay, so ipinakita yung kay Regine, ipinakita yung kay Vice, di ba? Eh, yung nakita kay Vice, yung buruk-buruk yung mukha niya, di ba? Oo, yung meron mga Oo, bakas ng lumipas. At ang sabi niya, ano daw yung kape-facial lang daw niya yon. Kaya open doors. Kaya open the all Oo. course niya. Ano naman ang sabi niya? Tapos sabi niya kay Rim, makatawa ka naman dyan, di ba? Tapos nag-ano siya sa audience, makatawa ka naman dyan. Tignan mo nga yung picture ni Hindi, ang sabi niya, si Senadora Normal- Grace daw, kumakatawa, Oo. todo. Sabi niya, sige nga, tingnan mo nga si Marcoleta, tingnan natin kung hindi ka matawa. Doon, nagdagdag. Senador Rodante Marcoleta. Naku. Ang kanyang binanggit yan, di ba? Napakaano yung dito ko nga ipinapasok yung, di ba kapag tayo ay nadudupilas, nadadapa, nag-iingat na tayo kasi doon tayo nagkasugat eh. At saka doon ka na naman mabubulaan. Mabubutasan pati. Mabubutasan pati. Oo, okay. Ilang taon na po ang nakararaan sa Araneta Coliseum din po, mga kachika. Ito po yung pinakamatinding bubog na tumama kay Vice Ganda. Nung paglaruan po niya, ang katawan, ang timbang, at ang pagkatao ni Miss Jessica Soho ng KMJS. Ito yun eh. Oo. Di ba dito yung talagang antindi ng pamumula sa kanya ng publiko. Oo, halos hindi alam Oo. kung paano niya babawiin at paano magsusorry. Oh, at nung mag-sorry nga siya, hindi naman siya Oo. binigyan ng pagkakataon hindi. ni Oo. Jessica na busy siya at pinagbabaan siya ng telepono. At hindi natapos ito, hindi na nasundan. Hanggang ngayon. Wala. Hanggang ngayon, Hindi tapos bubog ang pa rin kwento. yun hanggang Oo. ngayon. Di ba? Yun po yun. Isipin nyo yung nangyari noon na ginawa niyang katatawanan si Jessica Soho. Talagang kung ano-ano ang pinagsasabi niya sa entablado. Natural. Napatawa po niya ang buong Araneta Coliseum at maaaring ang iba pa na nanonood doon sa video. Yes. Di ba? Totoo yun. Isipin mo, ginawa mo ng katatawanan yung tao. Ano pa ang sinabi mo? Paano kapag hinalay? Di ba? Yun. Di ba? Nako, Yung yun. sabi niya, ipasok ang litson! Sabi niya parang ganun. At saka yung paano raw kung
si Jessica Soho. Di ba, ito lang naman ang akin. Kapag nakakapanood tayo ng news programs, di ba, kapag merong hinalay na pamangkin, merong hinalay na anak, di ba, hinalay na babae, ganito, ganyan. Anong sinasabi ng mga nai-interview? Isang ano yan, nakakaawa, nakakatroma para sa mga nanonood at sa biktima. Oh, ano pa ang Sabi, sabi? ano ba ang ginawa sa iyo? Bakit nangyari ito? Hindi ba ang laging sinasabi, pinasok siguro ng demonyo Ay, ang oo. utak ng lalaking yan, kaya nagawa sa iyo. Yun, ang agad-agad naku, merong something. May mga ganun agad. Kahit naman yung mga nahuhuli, Oo. anong sinasabi nila, may bumubulong po kasi demonyo sa akin Ayun, oo. Nagawin ko raw, Oo, ganun, totoo. nagpatalo siya. Yes. Sa At saka hamon. isa pa, di ba, sasabihin, siguro nakadroga ito. O, di ba, gano'n talagang pagkarang kolokyal na talaga na salita yan eh. Pero karaniwan yung pinasok ng demonyo, Demonyo, yung oo. utak nung nanghalay. Yes. Di ba ganun yon? So, lumalabas dito, isang tao lang po na may demonyong utak ang mag-iisip na nilait-lait mo ng isang tao. Ginawa mo na nga katatawanan, tapos pahahalay mo pa. Yun eh. Kasi ang utak, pag pinapasok ng demonyo, kung ano-ano talaga ang nagagawa. Oo. Yun yun. At saka itong show na ito ay talaga napakatapang. Wala nang sinasanto, sabi nga nila. Kung sino ang gusto niyang banggitin doon, wala nang pakialam. Basta nasabi niya yon na sinasabi niya, ginagamit niya sa kanyang programa, wala siyang pakialam kung maging epekto. Di ba may nabasa pa nga ako mga komento na ang sabi, itong si Vice Ganda ay isang komedyante na nagtatago sa laylayan ng pagiging komedyante ang pagiging bastos. Yun ang napakarami na gano'n ng Di ba meron din sa sa Showtime sa Pamilya Villar? Oo, yung unang-una talaga, yung ginaya niya yung lakad ni Senator Manny Villar. Ni Senator Cynthia Villar. Oh. Na naglakad na nakayuko, tapos nagbe-wave sa lupa. Tapos kumagano, Ginaya ni Vice. Oo, ginaya ni Vice sa Showtime. Sabi niya, sino kaya ang kinakawayan niya dun sa lupa? Okay. Sabi Tapos nung yung ganun. pangalawa, Tapos yung pangalawa, ito na, yung bago nilang programa nito na Segment, bagong segment. Bagong segment na may trivia, mga trivia question. question. Yung siyempre, yung sabi niya, ito, may tanong ako sa inyo, tungkol sa bilyar. Bilyar na laro. Oo, bilyar dapat na laro. Pero ang sabi niya, ilan ba ang bilyar sa Senado? Sabi nung gano'n. hindi parang- na naubos-ubos Oo, ang hindi na bilyar sa naubos-ubos, Senado. sabi. Di ba? Hanggang sabi niya, babasahin yung kanya. Napanood ko yun eh. Sa video na pinakita Okay. ninyo, di ba? Hindi ko naman pinapanood ng Showtime. Sa Itbulaga ako. Wala ko talaga nga doon sa mga clones. Oo, naman. Oo, Nakakaliba. Ay, malinis na pagpapatawa, malinis na entertainment. So pareho kayo ni Camille Villar. Camille o si Avic Si Avic Amarillo. pala, si Avic Amarillo. Si Avic Amarillo. Oo, Bulaga. Na pinagkakatiwalaan ng Pamilya Villar. Ang sabi niya, bilyar yung tubig. Yung Oo. parang inaano niya yung prime water. Oo, na alam naman na ito yung malaking usapin. Problema ngayon. Oo. Na ginagawa naman ng mga tagapamuno ng prime water ang lahat ng kanilang magagawa para yung mga residente na nagrereklamo at naghahanap talaga ng pagkilos, ginagawa po nila yon. Pero para sabihin mo pa sa isang entertainment show, yung bilyar na laro, idudugtong mo at ikakabit mo sa Pamilya Villar, hindi na po naman tama talaga yon. Kaya ang dami-dami nagkokomento, bakit hindi na lang political show ang gawin mo, hindi na entertainment? Oo. At saka, right after niya, may naglabas kagad na pinariringgan mo ba ang mga bilyar? Oo. Yun, parinig ni Vice Ganda sa bilyar. Eh, sino pa ba naman ang Oo. iisipin ng tao? Ay, siyempre, Tubig. Di ba? May Correct. issue nga tungkol sa prime water. Tapos yung lupa. Yung subdivision, alam naman oo. natin, subdivision, Totoo. di ba? Walang pinangingilagan itong taong to si Vice Ganda. Yung parang kung ano ang maisip niya na bitiwang salita, bibitiwan niya kahit marami siyang masaktan. At saka siguro, yung lahat ng mga nakapanood ng video, yung nagbo-voice over, yung marinig niyo yung boses niya, si Vice talaga. Oo. Napapagano na lang yung nanonood, iba, si Vice talaga. Kaya tama yung si Avic Amarillo, ang sabi niya, kahit naman nung ipinapalabas sila sa All TV, hindi naman ako nanonood yan, Itbulaga talaga tingnan mo. ang pinapanood ko. Kasi ayoko mapanood yan. Oo nga. Oo, itong host na ito. Yun, ano po talagang sinasadya kaya niya ito para mabenta yung kanyang... Oo. Palagay ko ano niya yan eh. Ano niya na yan, Nay? Siya na yan na parang kahit anong sabihin ko, total, lahat ng mga napapanahon ngayon, sasabihin ko para in ako.
Ay, hindi naman tama yun. Hindi ngayon at maraming pumapalakpak, maraming sumisigaw, ay tanggap ka. Di ba? Okay, marami siyang napasaya. Oo. Marami siyang napasaya doon sa Araneta Coliseum. At talaga naman kahit sa mga video siguro na pinapanood na nagkalat ngayon, Yes. maraming natatawa. Pero ilan naman yung mga taong sinagasaan niya at Ayun. napalungkot niya. Correct. Isipin mo naman yung mga pangalan na ito. PBBM, dating Pangulong Duterte, Senador Rodante Marcoleta, mga Villar. Ako hindi ko na yan hindi ko na iniintindihan kasi naiintindihan ko yung pinasok kong mundo. Sana all. Pag ako ay napipitik, kaya kong tanggapin yun eh. Kasama yan sa aking trabaho. Ngipin at dila yan, magkakagatan. Nasa iisa kasing balon. No. Diba? Pero sana all. Ano ang sabi? Nakasulat. Itong si Vice, kapag ka hindi ka sumang-ayon sa kung ano ang kalooban niya, demonyo ka na talaga, sabi niya. Tsaka wala ka ng saysay. Di ba naman? Correct. Yung tungkol naman po doon sa ibinalita namin nung nakaraang episode na mahina ang benta ng ticket ng concert ni na Vice Ganda at Regine Velasquez. 2 weeks ago, dinalaw po tayo ng sunod-sunod na bagyo. Talagang matindi po. 3 sunod-sunod yun, di ba? Totoo. Nung matanggap natin yung ano na yun, di ba? correct. Siyempre, yung mga tao siguro, naghihintay na baka mamaya may bagyo. Oo. Masayang lang yung pagpunta namin. Huwag na yung pambili ng ticket, baka masayang yung pagod, yung effort. Ganun po yun. At hindi na po ito question ngayon nang binili ba ang ticket o binili para ibigay sa iba. Basta ito po ay walang question. Nagtagumpay. May tao ang Araneta Coliseum, hindi lang punong-puno. Dahil kahit May naman mga mga bakante kaibigan din. natin, Oo. nagte-text habang nandoon, di ba? Yes, may bakante naman. Marami namang bakanting upuan. Wala na pong question. Congratulations. Oo, yun. Kasi Yeah. di ba, congratulations. Oo, Regine and Vice. Diba? Congratulations, Super Divas. Walang problema Pato. sa amin yon. Talagang yung source namin ay nanindigan na nung sabihin ko sa inyo yan, ililabas kasi natin 2 weeks after eh. Oo. 2 weeks after. At yun yung Alam may niyo naman, bagyo. oo, at saka tinitake naman, alam niyo naman na tape ito. At saka may ano naman talaga na nung una hindi talaga nag-move ang ticket sa Araneta. totoo. Meron talaga naman. At kung sakali man, sabi ko pa, na ganun nga, kawawa naman si Regine, madadamay pa. Totoo. Di ba? Siyempre, ganun naman ang mga magiging reaction kapag hindi nag-boom tang show na ito. Pero hindi natin pwedeng sabihin sold out. Oo. Ay, oo. Kasi sila na mismo ilalabas nila, sold out. August 8, sold out. Ay. August 9, sold out. Alam mo, Ganon. naisip ko tuloy, hindi kaya katulad dito na nangyari sa concert din dyan sa Araneta na nung malaman na hindi nag-move yung ticket binili lahat ang ticket at Ipinamigay. pinamimigay. Si Vice ba ang tinutukoy mo? Iba. Iba iba. yun. Oo. Yung, Alam mo na yun, Alam di ko ba? kung sino yun. Oo. Naglakas loob Oo. na mag-show sa Araneta. Pero talagang, Hindi kinaya. ang sabi nga nila, ang paglalarawan nila, ang nakaupo, mga estatwa, mga manika daw, dun sa upuan. Pero sa amin po walang question. Oo. May tao po ang Araneta sa unang gabi ng concert ni Regine Velasquez at ni Vice Ganda. At para sa amin, tagumpay po ang ibig sabihin. Yeah. Oo. Congratulations. Dito Diba? naman sa aming Oo. programa, kino-congratulate naman namin kung yung dapat i-congratulate. Oo. At saka pag may punto si Vice, binibigay natin. Yun Siyempre, naman, oo. totoo. Diba? Kaya yung mga bashers, napapansin nyo rin yung mga ganun namin. At saka ako nandun ako nung Friday night na yun ng gabi sa Araneta. Nakita ko talaga kahit may pila naman doon, lalo na sa general admission. Kasi yung general admission dito na siya ngayon sa gateway, hindi na doon sa baba. Kitang-kita mo to. Kitang-kita mo Oo. talaga yung pila. Meron naman talaga. May pila naman. Kaya nga, walang question Walang para sa question, atin. oo. Ang pinakamahalaga po, physical presence. Correct. May tao. Yun po ang amin. Congratulations. Yan. Diba? Pero hindi natin masasagot yung pangalawang gabi. Diba? Ay, oo. Ay, oo. Sabat. Sa unang gabi lang tayo. Tingnan Oo, natin. kasi sa unang gabi siya talagang ano na siya, itinudo niya na lahat. Kita mo lahat, binanggit niya na, di ba? Senator Rodante Marcoleta, pati yung Christopher Min, di ba? Binanggit niya pa, di ba? Nanood ka pala dun eh. Nandun ka pala. Niloloko nga ako ng mga kaibigan ko. Oo. Magkaliga na kayo ni KMJS. Oo. Oo. President mo. Dalawa na kayong bubog ni Jessica Soho para kay Vice Ganda Oo. ngayon.
Pero alam mo, nakakaloka din yun Oo. Yung out of the blue, bilanggit yung pangalan mo na parang, Oo. wala kang kinalaman sa show. Oo. Pero alam mo, Romel, uulitin ko lang, kapag naglaba ka ba, hindi mababasa ang kamay mo? Ay nako. Trabaho natin to eh. Ultimo nga, di ba, yung pinagkakaingat-ingatan mong dapat mabasa, nababasa. Di ba? Di ba? Yun. Kaya sana all ganon. Di ba? Sana all. At nga pala, doon kay Senator Rodante Marcoleta, di ba? Nanghingi siya ng sorry. Hindi pa man, humingi na siya kagad ng sorry. Ginaya naman niya si PGMA. Sorry, no? Oo, sabi naman niya. At doon naman kay MC at kay Lassie, nag-disclaimer siya Kagad. kagad. Oh, hindi ako yan, to. ha? Itong dalawa yan, ha? diba? Sabi niya. Oo, sabi sa inyo yan, ha? Sabi ako gano'n. So, ibig sabihin, Alam nagamit, nagpagamit naman itong si MC at si Lassie, di ba? Correct. Kaya, ano yan eh, basta, alam mo MC, kung saan galing ang mga inilatag naming kwento dito nung nag-away kayo ni Vice Ganda. Alam mo yan, hindi mo po pwedeng baguhin ang narrative. Yon. Okay, so kantahan mo na. At so, hindi Si kakanta, Vice. kakantahan ko na si Vice ng How much is the dog in the window? How much does the dog in the window? Ay, aso! Aso Ang yun, no, sinasabi. doggy nga eh. Ba't umahalingin ka? Ay, kasi di ba, kabayo. Ah, okay. May kabayo siya. Kaya nga may kabayo kasi sa baba, kaya tumatahol yung aso. Ayun. So, how much is that dog in the window? Ayan nga. Gawin mo ang tikbalang. How much is that dog in the window? Di ba Ay, ganun? tinataas yung ano? Tinataas. Lumutungo sa bintana, tapos may nakahiga cartoons. Oo. Di ba gano'n? Di ba tikbalang kasi di ba kalahating tao yung kalahati? Hindi ba gumagano naman? Oo. Tinataas. Tinataas yung kamay na kaganyan. Yung Oo. paa. Yung paa. Parang oo. kamay yun. Oo. Tapos may buwan. Di ba gano'n mga shots lagi ng tikbalang? Oo. Eh sa kanya naman ang version niya, buwak, buwak, buwak. Buwak. Ay, Oo. singit nga natin. How much is the dog in the window? Wak, wak, wak. Ay, nako, pati page ito. Di ba? Nakakaloka talaga. Ayun po, pag ang sugat po talaga, ayan nakuha na natin. Nag-iingat na po tayo sa ating paggalaw at paghakbang. Hindi pa nga natatapos, hindi pa nga naghihilom ang isang sugat, magdadagdag pa tayo. Nakakatakot ang ganon. Di ba?